Hello everyone! Welcome back to my channel! Or nag-promise ako sa inyo na sasabihin ko kung saan ba pwedeng makabili ng mga Filipino product o Filipino goods na pwede nating mag-crave kapag nandito na tayo sa Pakistan o kaya naman ay kapag pumunta na tayo dito sa Pakistan, at least alam nyo na kung saan kayo pwedeng bumili ng mga pagkain Pinoy. Kapag nandito ka sa Karachi, medyo mas malaki yung chance mo na makabili ka ng mga pagkain Pilipino. Kasi nga, mayroon ditong isang store na nagtitinda talaga ng mga Filipino goods at yan ay ang Paradise Supermarket sa Clifton. Within Karachi City din yan. Iisa lang, wala siyang branch, pero hindi naman kalayuan siguro. Basta within the city lang, okay lang yan, mapupuntahan mo pa rin. Yun nga lamang, wala silang online services or hindi sila nagdi-deliver through online. Kailangan talaga na puntahan mo siya. Marami namang way para mapuntahan kasi dito mayroong Yango, mayroong InDrive at iba pang transportation services na pwedeng mag-book para kayo ay makapunta doon. Pero kung bago ka pa lang dito, ay huwag kang pumunta mag-isa. Kailangan may kasama ka na at least marunong kahit papano umintindi ng Urdu o kahit papano nakakapagsalita ng Carabao Urdu, di ba? Sa atin, Carabao English, dito naman is Carabao Urdu, yung paputol-putol, parang ako. Marami kasi dito sa Karachi supermarket na malalaki katulad ng Imtiaz. Napakarami pong branches ang Imtiaz at ito ay siguro nasa 28 or almost 30 branches na all over Pakistan. At karamihan sa mga ito ay nasa malalaking city ng Pakistan. Yan ay ang Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad. Okay? Pero within the city of Karachi, mayroon na bawat district o almost bawat district ay mayroon ng Imtiaz Supermarket. At ganun din siguro sa Lahore, baka marami na ding branches. At bukod doon sa city, mayroon niyang halimbawa ay medyo malayong bayan, medyo maliit na bayan, pero may Imtiaz. At ganun din sa Islamabad, di ba? So, kayang kasing mga city na yan ay mayroon ding maliliit na city katulad sa Pilipinas. So, maaaring doon sa mga city na nandoon kayo ay mayroon ding Imtiaz. Kaya, search mo naman yan sa online at nandoon din nilalagay na nila yung phone number nila, yung exact address, para malaman mo kung mayroon bang Imtiaz sa lugar mo na medyo malapit. At least kung hindi man siya malapit ay medyo at least mararating mo pa rin nang hindi mo na kailangang mag-train o mag-bus, di ba? Actually, sa Imtiaz, mayroong mga ilang, tulad ngayon, naroon na talaga silang bihon. Sa halos lahat ng branch nila dito sa Pakistan ay mayroon na silang pansit bihon. At mayroon na rin mga century tuna at saka Mamacita's product. Okay? Kaya lang, yung mga toyo pa, yung mga dato puti, silver swan, wala pa yan sa kanila. Yung mga magic sarap, aywan ko lang, siguro hindi po pwede yung magic sarap kasi medyo questionable yan when it comes to halal na pagkain. Kasi hindi naman sila basta-basta magtitinda in public, lalo na kung ito ay hindi halal. Pero yung Knorr cubes o Knorr product, like soup o mga noodles, mayroon sa mga malalaking grocery. Karachi, maraming malalaking malls. So, sa Lucky One, mayroon silang Carrefour o Dolmen Mall. Pero karamihan kasi sa mga grocery malls dito ay mga damit lang ang grocery. So, ngayon, kung gusto mo ng mga prutas, ng mga gulay na medyo mag-crave ka na hindi mo makita sa labas, pwede mo siyang makita sa mga ganitong lugar, sa mga ganitong groceries, sa Carrefour. Hindi ko lang alam kung sa lahat ng Imtiaz, pero most sa tindahan ng mga Imtiaz na malalaki, mayroon silang isda. At yun nga, marami ding seafoods o maraming isda. Mayroong shrimp, mayroong malalaking isda. Hindi ko lang alam yung squid kasi yung squid medyo ano din yan, alanganin din eh. Parang hindi din sila masyadong kumakain ng squid. May makikita ka niyan sa ibang lugar o mag-order ka sa ating mga kababayan dito sa Karachi. Kasi doon sa mga normal na palengke, na katulad ng diniscuss ko doon sa isang video ko yesterday at kahapon, diba, diniscuss ko kahapon na dito sa Karachi, marami tayong mga kababayan na nagtitinda ng seafoods. Pwede ka magtanong kung gusto squid or octopus.
Okay, pwede kanilang hanapan or pwede silang magbenta sa'yo. Kasi mayroong mga ganyan doon talaga sa mga open market. Kasi marami ditong open market na isdaan dito sa Karachi. Pero sa mga malls, maaaring hindi mo pa masyadong makita ang mga bagay na yan. Kasi nga, limited yung tinitinda nilang seafoods. Dahil nga tulad ng sinabi ko, hindi naman sila fish or seafoods eater. Okay, very limited lang yung gusto nilang seafoods. So hindi lang sa metro. Ayan. May mga branches din dito ng metro. Pero dito sa Karachi kasi, 4 yata yung branches ng metro. Pero dito kasi sa lugar ko, napakalapit ng metro. Pwede mo nang lakarin kung masipag-sipag kang maglakad. Siguro it takes 10 to 15 minutes only. Depende syempre sa haba ng iyong paa at sa bilis mong maglakad. Ayan, malapit lang sa amin yung metro. Doon marami ding seafoods, marami ding imported goods. Kasi di ba ang metro international yan. Yung may-ari niyan ay maaaring kasosyo ng mga metro sa ibang bansa. Nga lang medyo pricey kasi lalo na pagdating sa tax dahil nga sila ay affiliated sila sa ibang bansa. At kung ayaw nyo pumunta sa mga lugar nito, hindi nyo alam kung paano pumunta doon, di ba? Hindi nyo alam kung paano pumunta sa mga lugar nito. Wala dito asawa nyo, o nyo nasa ibang bansa at kayo lang, o kaya naman ay nandito nga pero hindi ka naman papayagang lumabas o hindi ka rin sasamahan, ay pwede namang mag-order online. At dahil na order online, syempre, sa mga kababayan natin tayo pwedeng umorder. Yan, mayroon sa Islamabad, mayroon sa Karachi, mayroong taga Lahore. At para mas madali kayong makakita ng mga ganitong mga Pinay na nagtitinda ng mga product online, mag-join kayo sa Pinoy in Pakistan. Group yan. Karamihan dyan ay mga Pinoy, okay? Or mga Pilipino na members. Pinoy in Pakistan. Asawa na kayong Pakistani, mag-join kayo doon sa group ng Mom's Corner para makita nyo o malaman nyo kung sino-sino ba yung mga nagtitinda ng mga Filipino products. O kaya naman ay nagluluto ng mga pagkain Pinoy para ibenta online. Mayroon pang isa, Pakistan expat. Kasi na ito ay nandoon lahat ng mga, hindi lang Pilipino ha, may mga Pakistani din doon. Pero maraming Pilipina doon na members, okay? From Lahore, Islamabad, Pakistan, parang yung mga all over Pakistan na alam tong GC na to. Sa Lasan, nagpo-post yung mga Pilipina na nagtitinda ng Filipino goods o Filipino food. Pwede kayong mag-order sa kanila online. At katulad nga ng sinabi ko kahapon, kung gusto nyo ng mga product na Pilipino, yun nga, pwede kayong mag-order doon sa ating mga kapwa Pilipino na nandito na sa Pakistan. Nagtitinda ng mga Filipino goods, okay? Katulad ng malagkit. Kasi nga, ang malagkit o glutinous rice ay hindi natin basta-basta mabibili sa palengke o sa mga grocery store. Kasi hindi sila gumagamit ng ganyang rice at hindi rin nila kilala. Kaya pag tinanong mo sila, hindi nila alam yan. Kasi hindi naman sila kumakain. Pinakasin yung makatikim ng glutinous rice o makabili ng malagkit doon sa ating mga kapwa Pilipino, pwede kayong mag-order. Kung ikaw naman na nasa Karachi, ay napakaswerte mo nga talaga dahil mayroon nga sa Paradise. Mayroong glutinous rice sa Paradise o malagkit. At hindi yan nawawala. Lagi pong mayroon sa Paradise Supermarket. Minsan nawawala pero hindi ganoon katagal. Pero nga, hindi kayo makapunta sa mga kababayan natin. Mayroon ditong isang kababayan natin na nasa Punjab area, okay? So, makikita nyo yan online na nagtitinda talaga kasi nagtatanim sila ng mga palay. Nagtitinda talaga siya ng malagkit. So, pwede kayong sa kanya bumili direct, okay? At yun nga, bukod sa mga grocery store, ang pinakasigurado, bibili nyo talaga kahit pa paano yung mga Filipino product is ating mga kapwa Pilipino. At pagdating sa isda, yung nga tulad ng sinabi ko, medyo mahirap yan. Pero may makikita nga kayo sa malalaking grocery store. At yun nga, yung raho, makikita nyo kahit saang parte o halos sa lahat ng parte ng Pakistan. Pero syempre, may mga tao kasi na ayaw nila ng raho kasi nga masyadong malansa, masyadong maamoy. Pero kapag talaga nag-crave ka at wala ka ng choice, mapipilitan ka na. Pero depende nga, yung nga tulad ng sinasabi ko, may paraan naman para mawala yung lansa. Isa na dyan ay ang paglalagay ng kape. Yung kape powder, yung powder na kape, ibubudburan mo siya para mawala yung amoy o kaya naman ay lemon juice. Punta naman tayo sa mga gulay. Yung mga gulay naman, minsan kasi maraming gulay na Pilipino ang hindi nyo makikita dito. Mga gulay na Pilipino katulad ng gabi, langka, yung mga hindi common sa kanila na mga gulay.
Minsan, available siya sa palengke. Yun nga lang, hindi nila alam kung paanong lutuin at hindi rin nila alam kung anong tawag. Kaya kung gusto nyo makakain ng mga ganun, pwedeng pumunta kayo ng mga palengke. Paminsan-minsan makikita nyo yan. Kung nga, minsan nakakita, gabi, may gabi pala dito. Ayun, mayroon din palang langka. Hindi rin nila alam lutuin o kainin. So, kung gusto nyo makakita ng mga ganyan, talaga ng kangkong, hindi yan common sa kanila, hindi nila masyadong niluluto yan. Pero sa totoo lang, marami yan sa palengke. Kangkong nasa lupa, hindi yung sa tubig na malambot at matataba. Yun. Pero okay na rin kasi kangkong. Yung mga bagay na yan ay hindi natin basta-basta makikita online sa mga grocery store. Kailangan hanapin mo yan sa palengke mismo. Kung may makikita ka man, siguro tsamba-tsamba lang. At saging na saba, isa pa yan sa napakahirap hanapin dito. Talagang wala dito. May mabibili tayo dito saging na saba, yun ay galing ng India. Iba ang lasa niya. Pero sa mga nagki-cravings, okay na rin. Pero yun nga, iba ang lasa. Hanapin yan. Lalo na ang kamuting kahoy. Wala talagang totally wala. Kahit saan tayo maghanap, wala talaga tayong makikita ang ganyan. So, at paminsan-minsan lumabas tayo ng bahay at mamalengke para makita natin yung mga prutas o mga gulay na gusto natin kainin. Kasi minsan talaga may naliligaw. Hindi lang talaga nila alam at hindi rin alam ng mga asawa natin. Kasi mga asawa natin ang mamalengke, di ba? So hindi rin nila alam yun, hindi rin nila kilala. Makikilala na lang nila kapag pinakilala mo na. This is all for today. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day, everyone. See you on my next video. Bye. Thank you.